We keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento pero wala naman pong kwenta, wala nangyayari. Kaya people are really waiting. Attorney Bato, quick question lang kasi the people are wondering, parang sobrang bagal na umusad. I mean, the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, even the Office of the President was saying, and people are waiting na we want proof na the government is moving and serious in this investigation. Wala pa pong lumalabas. Isa pa lamang po ang nalabasan ng warrant. Actually, dalawa pa lang. The former Senator Revilla and then Senator Jinggoy. The question now of the people is like, kailan po kaya lalabas yung ibang mga warrants? Meron na po bang palabas? Because we keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento, pero wala naman pong kwenta, wala nangyayari. Kaya people are really waiting na if this government is serious in its investigation, may mangyayari, then can we expect soon na meron po mga arrest warrants the Sandigan Bayan will issue, I mean, from your office, Attorney Bato? Your Honor, as these cases are already undergoing preliminary investigation and administrative adjudication before we're going to file the necessary information with the appropriate court. So, I'm not at liberty to say kung ano na po yung mga for filing sa courts or ano na po yung mga kung sino-sino po yung pa-file na ng mga information sa courts. Go ahead, Senator Bang. Maraming salamat, Mr. Chairman. This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba iniimbestigahan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit niyong for fact-finding or preliminary investigation? I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements Hindi nila. po yung kolektibo. Yes, kasi Okay. parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So others hindi naman din present. So Okay. they cannot have a collective affidavit. Okay, so kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga aligasyon na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yon, Attorney Batu? Yes, Your Honor. At nakapag-submit ba ng individual affidavits? As far as I know, wala pa po. Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Maraming nabibring up, no? Kadalasan po, mga kasama rin po namin sa legislatura. Kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman, may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga, kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya, kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon, pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yon, Attorney Batu? Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Balikod, to please submit individual joint affidavit of Okay. the Marines. Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po nyo yon, ano po yung responsibilidad ng ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan?
Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation. At kayo po mismo, attorney, ang nag-iimbestiga o ipapasa po nyo sa NBI o sa DOJ? Um, Kami po, pwede po namin investigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi we have our bureaus doing that. Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga? Yung fact-finding investigation po, our office, yun nagkakonduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient in form but merong mga verifiable leads. Okay. So, At hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso? So yun po ang last namin sa kanila evaluation is for them to submit individual affidavits. At kung makapag-submit po sila, ano po yung magiging susunod na proseso doon? It will still be subject to evaluation, Your Honor. So kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient in form and substance that can go through directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the Field Investigation Office for the conduct of fact-finding Okay. investigation. Pero hindi pa I guess kasi Attorney Batu yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kaya gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact-finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact-finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, further investigate po ninyo. Kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan. Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang aligasyon dahil doon mismo sa kanilang isinabmit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan? Okay, Mr. Chair, pwede makasingit Yes. with the indulgence of Senator Go ahead. Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit? Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify. Kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufisyenteng panahon para magsumitin ito, para makaproceed po kami to do a fact-finding dun po sa mga binanggit na pangalan po. Okay, dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi sabi niya pa iba-ibang statement nila. Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Attorney Balikod na pumirma. Ang gusto pa nga, punitin yung kanila mga naging statement. Ano po. Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya na papasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable Okay, certainty of yung 5 conviction. po na nag-execute ng affidavit, individually po yon. Individually po. Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago? Yun yung O isa po. pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na in-issue nila sa inyo? Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group
So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila pero yung pala yung impormasyon na yun ay second hand o third hand pala. Hindi Binigay lang po sa ako kanila. nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po, na hindi po titindig, na kahit po baka pag dinala namin sa DOJ or sa Ombudsman, ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumiba yung kaso, doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po. sa Okay, nung April 28 po, no, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ano po, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador. Ano po. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon na sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony? Mabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang biyenan po niya yung isa sa miyembro ng 18 bodyguards, ano po, na sinasabi niya, ang pinangako po na kinumbisi sila na sumama, sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon. Pero ang sinabi, hindi naman po nabigay pa yung 5 milyon. Ang una sabi, 700,000. Pero ang kabuuan pa lang pala na nabibigay, 350,000. 500 million each 5 dapat. million po dapat bawat 5 isa. million 5 pesos million. each. Pero hindi na ibigay yung 5 million Wala each. pa po yatang naibibigay. Base po doon sa testimonya nitong manugang nung isa Magkano sa lang pong na-release? Sabi po altogether? doon ito, yung sa personal account po, 350. Sino po nabigyan ng 250 out of that 80? Galing po kay Mike Defensor at siyempre kasama po si Atty. Balicod, yung po yung aming pinapalawak pa. Kaya nga po namin Hindi, pero sino pong nakatanggap nung 350? yung isang marine po. Isa lang po. Isa pa lang po. So yung Kasi siya lang 17, wala pa. Siya lang po yung may recollection. Okay. Hindi ko po alam yung sa 17. Ibig sabihin po, Mr. Chair, ang recollection po nito, yun sa pag-uusap nilang dalawa ng kanyang biyenan. So ibig sabihin kaya po lumantad itong 18 kargador dahil pinangakuan po sila mabibigyan ng 5 million pesos each. Yun po yung sinasabi ng isa sa miyembro nila. Pero gusto ko po liwanagin, I will take the opportunity na liwanagin, kasi narinig ko po, pinapupunta ko rito noon ni Senator Cayetano, kasi para daw, harapin ko daw si Ginoong Mike Defensor. Alam naman po natin na hindi naman po ganun yung proseso ng isang committee hearing. Ano po. Pero una-una po, hindi naman po ibig sabihin suspect na kagad natin or akusado na si Mike Defensor. Ang NBI po, nag-i-issue po kami ng subpoena, hindi dahil pinagsususpechahan kayo, kundi as a part of our fact-finding. Inaalam nga po namin, ang sabi ko nga po, kung mapatunayan namin na itong taon to nagsisinungaling laban kay Mike Defensor, tutulungan pa po namin si Ginoong Mike Defensor na habulin at papanagutin po yung tao na yun. Okay, last na naman. No? Alimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong aligasyon na sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon? Well, may pananagutan po yan sa revised penal code kasi yung pong ikaw ay naghihimok ng titistigo para kasuhan ng kriminal yung isang tao na wala naman talaga basihan, pinaparusahan po yan sa ilalim ng ating revised penal code. At yung pong nagtistigo, nagbigay ng false testimony kapalit ng pera, ano pong kaso noon? May kaso rin po yun, pwedeng managot po ng perjury po. Maraming salamat po, Mr. Thank Chair. you. Mr. Chair, with the indulgence of Senator Bam, I'm done, Mr. Chairman. Yeah, Senator Risa. Go ahead. Is that the only... a follow-up question, sige, Mr. sige, Chair. okay. Salamat po. So, malinaw na dun sa mga aligasyon ng 18 ex-bodyguards, nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. And then kung kanina sa ombudsman, ang next step dun sa mga aligasyon nila ay pinagsusumiten nyo sila ng tigi-isang individual affidavit. Sa DOJ naman po, ano yung next steps ng department dun sa mga aligasyon ng ex-bodyguards? Well, as far as the DOJ is concerned, ma'am, we will work together with the National Bureau of Investigation. Kasi meron po tayong doon sa fact-finding or doon sa case build-up, dapat po magkatuwang yung public prosecutors at saka yung ating law enforcement. No? So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But
again, in as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Direktor, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso. Automatic, it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. All right. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulion, may certain liberality na sinusubukang gamitin and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Just a quick Senator question, Mr. Pangilinan. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay going individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganon din ang sinabi ng ating director. Individual, affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. No? Go ahead, Yeah, sir. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail. Ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya. Nakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that. Mr. Chair, quickly before Ay, we go leave ahead, this Senator with your JB. indulgence. No, actually, after Senator Rafi, it's your turn. to Okay. ask. Para lang bago natin iwanan itong subject no sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clavano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na nating 10% nga lang ang totoo doon at
pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag, doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito yung matunay na salarin eh. Kahit papaano sila kung meron silang personal knowledge o kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10% o 20%, ay sa tingin nyo ba pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin. No? Para malaman natin at matuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero doon po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example. Yung isa po sa pumirma, si Hil Nabidad, yung pong isa sa mga 18, tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pagdi-deliver po ng mga tanong, namaneho mo po ba lahat ng ito? O may maneho ka pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yon, dun yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagdi-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na naghahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta. Nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari. All right, thank you. Quickly lang balik po tayo sa ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan pong ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon, o sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report. Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations. Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa. Pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya, or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-a-allege po na nag-aakusa? Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kino-consolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same, say, lawmaker or senator or congressman. So, i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So, pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po. Pero po pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po kung dito, paulit-ulit na lang ho tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. Baka naman po pwede kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito, kunwari si person A,
may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, ay bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan ang kailangan silipin. Baka redundant na po. Ano hong masasabi niyo dyan? Your Honor, the Office of the Ombudsman, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us. All right, thank you. Senator Raffy. Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan, managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad ng binanggit ni Atty. Matibag, paiba-iba yung statement nila. Tulak, atras. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera? Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition. Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18? Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po meron na kaming bagong ano when it comes to conduct a preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po. So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman. Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So Last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18,
merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive niyo po yung isang affidavit against anybody, Your Honor, the usual process, pag ano yung mga hinahanap nyo opo. Usually, doon sa nag-submit ng affidavit? pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation. Okay, doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit? Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint. So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit. Kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo. Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence. Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano mo po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador? Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that Okay. affidavit. I understand. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Follow-up question, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod? Yung pong 18 Marines po, 18 kargador, in-interview po namin isa-isa. Hindi, si Attorney Baligod. Hindi po kasi hindi naman po siya subject na. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor, ayaw nila eh. Hindi, kasi Wala po kasi kaming contempt power or to force them. kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Tama. Siya yung nagsasalita on behalf Tama. of the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako, medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalita. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Balicod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo base sa kanya mga narinig. Yun lang ang tanong ko actually, kasi nga, yun nakita ko, siya mismo, and you're right, it's, and for the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons. No? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified. Thank you, Senator Kiko. Is just one quick? Kasi we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions. Go Yes, ahead. Mr. Chair. Go ahead. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair. Go ahead. Follow-up question kay Sen. Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng 5 individual affidavits, any inconsistencies po? Yun na nga po, nagbigay na ako ng example mismo nung tinanong si Nabidad na
at isasabit po namin itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. All right, thank you, Salamat, Director. Mr. Chair. Thank you. Director and of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send and then send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para ika nga mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para ika nga mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po natin ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that? No? And base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito. No? Meron po kasi kaming, sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So he came across dito po sa parang, hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga, sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila.
So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, dun po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000. Pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa amin pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila nang nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, ang pangalan po niya ay si Brent Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo, Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po ang testimony? pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ihalamin po namin. Yun po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila. ang motibo naman nitong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala doon sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol doon sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte doon sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya doon. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa. Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba? Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement. 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, tumutugma po rin sa kanyang istorya. Mm-mm. And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody? Wala or- po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Naka-surveillance po. And then, gusto ko lang ho rin matanong, itong informant na ito, nag-an ba siya? Nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po. Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasubmit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview. We'll comply po, Mr. Para Chair. we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan Opo. and these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay?
Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? Sa Dahil ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally Po- give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI? sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila Ilan po nagbigay ng testimony? yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ng kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my Chair. last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi. Opo. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba.
Yun po yung mga totoo ron. Totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggit ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga, kung ano yung diniliver niya maleta, ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binabana namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, baka po mukhang nagpi-fishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Acting Senate President Gatchalian. Senator JV, it's your turn. Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina. I just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tiksay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing na nakaraan na naalala ko lang kasi, no, na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Nabidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating may 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals? Well, we are willing to see issue subpoena to them. Gayon po. Pero yung even nga po yung identification nila, tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, hindi na namin titingnan. Titingnan parang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, meron pa pong nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PG Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to. Ang lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, ibang doon, iba ang pananaw. Alam natin na yan talagang buhay, lahat niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapila nga tayo doon sa doon sa 5 na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon no? Kung sakasakali. Kaya lang kung nasingitan kasi ng handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit No? Pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Tiksay, Albarigo, at naitahi doon kila Nabidad at Taberdo, maaring may magamit. Kung hindi lang siguro na sinasabi nyo, na-coach na mali o nadagdagan. Maari hubang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico.
doon dahil nabanggit nyo rin kanina, yung sa mga 5 na nag-affidavit, na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico. Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, mas lumabo. Mas humaba po yung prosesong ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito.